Right, parapakan natin si Lord what's happening in Cambodia. Thank you po. Thank you so much. So every month we are showing videos of nations that we are part of. And kung bago kayo dito, we are not just here in Mekawayan or Bulacan. We are part of every nation, literally, right? And that's the goal because we believe dun sa verse sa Revelation that says, every tribe, every nation will worship Him, will bow down to the Lamb. And so, we believe that and then we act on it. So, yan po yung ating mission sa Cambodia. But, yung pong team that are with us today, we will pray for them in a while. They're not going to Cambodia, they're going to Busan, South Korea. And so, let me invite them up here. Pastor Eric Suarez, of course, our very own. And then, Bernadette ay kasama. Of course, Victory Marilao. Tandaan nyo na po yung mga itsura nila. Baka maging zombie na sila sa train, papuntang train. So, hindi na natin sila makikilala. So, I will pahingi ng mic, JM, so that we will ask them. One comment lang po about Busan before I ask them to introduce the team and also why Busan, why South Korea. Pag nakikita natin yung South Korea, actually, kanina nga sa Victoria Marilao, we were there, sabi, magaganda daw yung mga tao doon, baka daw hindi na nila kailangan talaga ng tayo, no? Sabi ko, I disagree, kaya lang po sila maganda, nagpaparetoke sila. So tayo, dalawa lang, either secure tayo na huwag tayo magparitoke o wala tayong pera. Malamang sa pangalawa, no? Wala tayong pera magparitoke. But still, baka nga po it's a facade lang na parang there's something deep going inside of them that they're hiding through the facade of K-drama, K-pop. Kaya kailangan pa na natin i-preach yung gospel doon. So, Pastor Eric, please introduce the team. Hello everyone. Ayun. So I'd just like to introduce the team na sasakay sa train to Busan. Ayan, so ito po 'yan, di ba? So please pray for us. So on my left is Anna, si Wendy, si Sean, si Marian, si Sheila, si Badet, si Edwin, si Mac, and then si Sarah. Ayan, so please pray for us. Si Badet has something to say about our mission. Good morning po. Ay, good afternoon na pala. Yung magandang hapon po sa bawat isa. We believe that God called us to go in Busan, South Korea. And the reason why we are going there is because more than the beauty, more than the talents or the beautiful culture na meron sila, we believe that these people need to hear the gospel. And syempre bilang tao, yung mga bagay na meron po tayo sa life natin, yung mga bagay na yon, hindi yun nakakapag-satisfy sa atin. And alam natin na si Jesus lang yung makakapag-satisfy sa atin. And we wanna preach the gospel, especially to the next generation there. Kasi yung Busan po is a province. And ang pinaka-city po talaga is Seoul. So, lahat ng mga younger generation from Busan, mas pinipili nilang pumunta ng Seoul para doon mag-work, para doon bumuo ng pamilya, ganyan. Pero our prayer is that we can raise the next generation in that province ng Busan so that they can be the next leaders ng church po natin doon that will preach the gospel, that will continue to share Jesus to these people. And we wanna help also yung Every Nation Busan na makapag-church plant sila. Hopefully this year, makapag-church plant po sila this year. And we are continuously praying para sa mga missionaries po natin nandoon who sacrificed their life, yung career nila dito sa Pilipinas para lang pumunta doon sa Busan, sa province ng Busan. And we wanna thank everyone for praying with us, for believing in us, and at the same time, we wanna ask everyone to continue to pray with us as we prepare yung mga papeles and at the same time as we go there and as we go back here sa Philippines po. Thank you po. Okay, Badet. The reason why they're here, again, we want to pray for them
nagmo-mall tour sila para silang artista. So si Pastor Eric nakaranas maging artista. Yan. So they're going through all our churches for two things. Number one, yun nga, to pray for them, and also the opportunity to partner with them. And hindi po ako magmamakaawa na partneran nyo sila because baliktad. It's actually a great opportunity that our seed, our generosity to them, ano ba naman yung 500, 1,000, pa-partner with them through the nation of Busan. It's a seed that we will plant sa nation doon. Okay, so I hope that after this, pray for them. Lalo na si Bernadette, our very own, home court niya to. And also to always remember them. Yun nga, they're gonna leave June 25. Magte-training pa sila, sasali pa sila sa Squid Game, kasama yon. And then all the papers, of course, and of course, makapasok sa, may visa ba doon? May immigration pa doon, no? Pag missionary ka ba? Anong sabihin mo, bro? Missionary ka ba? Ayan. 8 of them are actually professional, so they're not full-time. So iba dyan magli-leave, iba dyan mag-aawol, gano'n. Parang, hindi nagpaalam, Kuya Eli. So, ayan. So, kaya hindi po yan. I think Pastor Eric, Marian, and Bernadette lang yung mga full-time dyan. So, we will pray for them. Jade, can you help me pray for them? Let's stretch our hands to them, to the team. Lord, thank you so much for these people, God, that you have birthed in their hearts. Like what I've said, hindi naman sila full-time, but everyone can go. That's what you want. That's what you said, Lord, to go and make disciples of all nations. Hindi naman sinabing, go, a few of you. No, all of us were called. And I believe in some ways, Lord, all of us will go. All of us will be a part of going to the nations, either by praying, by giving, and actually going. At this point, sila po yung going, so we will support them. We will support them with prayers, we will support them with finances, God. So I pray, ingatan mo po sila. I pray even yung mga kailangan nilang ayusin sa kanilang mga corporate jobs before they leave. I pray for the divine appointments of people that they will meet there, God. I even sense, and I prayed the same prayer kanina sa Victory Marilao, yung parang I sense there's gonna be some sort of intimidation. I sense there's gonna be some sort of looking down na parang, sino ka ba? Bakit mo ako sinishare ng gospel? Bakit mo nakikipagkaibigan sa akin? Hindi mo ba kami kilala? South Koreans kami. We're like a first world country. You are a third world country. Lord, but we're canceling that in Jesus' name, God. We will hold the ropes for them. We will pray and fast for them, Lord, until they actually go there and pray with them, Lord. I believe, Lord, for, again, divine appointments. Lord, ngayon pa lang ready mo na yung puso ng mga South Koreans, lalo na yung mga kabataan, God, sa Busan, so that they may have a chance to respond to your gospel of grace. Lord, we agree in prayer, and Pastor Rui, we also ask Holy Spirit that you continue to empower them. Lord, ngayon pa lang sa mga quiet time nila, sa mga prayer time nila, punuin niyo sila, God, ng overflowing passion, love for you first, God, and we even extend to the people. Lord, we are just secured na magpo-provide ka na sa kanila, iingatan mo sila. But more than those things that we request, God, we pray that you be with them, Holy Spirit, because apart from your move in and through them, God, walang change lives na mangyayari. So Lord, we are just expectant of your move. So thank you, God, that you are letting them experience it firsthand. And Lord, we are just in faith that this will yield fruits, God. Probably hindi instantaneously, but God, we are in faith that this will grow into a big tree from a small mustard seed. Thank you, God. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Thank you, guys. Let's all stand up as we continue this series. Matthew chapter 6. Verses 16 to 18. Matthew 6, verse 16 to 18. As always, let's read it all together. 3, 2, 1, go. And when you fast, truly I say to you, they have received their reward. But when you fast,
and your Father who sees in secret will reward you. Holy Spirit, just empower me as I preach your word today, God. I pray, Lord, that your words, your heart, your spirit, Lord, may be felt today, Lord. May you transform our heart of stone to heart of flesh to actually do this, God. Maybe this is the hardest sa tatlong pinag-usapan namin, giving, praying. Maybe ito yung zero. Zero pa kaming nakaka-experience, hindi pa namin nagagawa. Lord, and I pray that we will have a chance to understand today, not just understand by logic, by intellect, but by spirit, Lord. So, salamat, God. Thank you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Comment lang po ng konti doon sa 10 days. If you think na may magagawa ba sila doon 10 days? Meron. Actually kasi yung mga ating mga churches doon sa ibang bansa, madami sa kanila maliliit pa lang. Sometimes isa pa lang full-time. So to be able to bring 15 people there and work 10 days non-stop, grabe yun. Parang nag-inject ka ng ano doon. Sabi ko sana formalin, di pala, no? Mamamatay ka na pala. Parang adrenaline, formalin. Parang nang-inject ng adrenaline dun sa church doon. Bang! Tapos, may resulta yun afterwards. As we have been there on our 10 days mission, we went to Jakarta, punta kami sa mga campuses, and then, yung mga na-engage sa aming estudyante are actually part of the staff right now. So that's what we're praying for every nation, Busan, to happen. Okay, so again, pray for them, and I hope that you will remember them and also partner with them. Kwento lang muna before I start the preaching. Tuesday and Thursday, we got the opportunity to watch this play, Pilato, and of course, it's a point of view by the prefect, governor of the province of Judea, okay, si Pontius Pilate. And ang kwento nito kasi, may dalawang leaders dito sa Victory May Kawayan na na-inspire sila dun sa sinabi natin, gusto natin yung church nasa lahat ng spheres ng society, hindi lang sa linggo. So dapat nandun din siya sa school, nandun din siya sa government, nandun din siya sa health, nandun din siya sa arts. So when they heard it, they were inspired, they produced this play. Kaya naman todo support kami. Kasi, and I hope tayo ding lahat. Kasi naniwala sila that it should happen. And it was really great. Okay, ano siya, musical siya na all Filipino. All Filipino musical, all Tagalog songs, right? So Tuesday I was with Yuel, and then we were there, we got to pray for the cast. Okay, medyo pinigilan lang nila ako kasi nung ipapako na si Jesus, pipigilan ko dapat eh. Paano? Ba't mo sinasaktan si Jesus? Ganon, okay. Mangingialam dapat ako sa storya, pero hindi na lang. And so I'm saying this so that kung di pa kayo nagsa-start ng yung theater journey, maybe you should try it. Okay? They will have a show up until the 13th, April 13th. So, yung link ay in my Facebook page. You can see it. And I hope we support them. Okay? Support them. Again, also again, start your theater journey. Kami, we love theaters. And also, kung meron kayong mga gustong invite at malaman yung storya, hindi ko i-spoil sa inyo na namatay si Jesus. I will not spoil it. Okay? Spoiler, hindi ko siya i-spoil. But baka lang, no, magkaroon, makita nila yung story. And in connection with that, kaya din siya ngayong ganong season because it's actually Lent season. And I want to start off this way, and I always say this, that nung di pa tayo Kristiyano, yung Lent o yung Holy Week is very holy to us. Right? Naalala ko noon, nung bata ako, walang karne, isang linggo, di ba, lola, nanay tawag ko sa lola ko, nanay, bakit isda? Bakit isda daw? And she will tell me na, makisama ka sa paghihirap ni Jesus. Bakit ganun? So, and of course, that's religious and legalistic in my point of view, but now I understand, tama din.
Tama din that we should be. Diba? Kasi feeling ko, nung naging Kristiyano naman tayo, baliwala naman altogether. Gets nyo ba? Yung parang, uy, Holy Week, saan tayo magbabakasyon? Ganun na. And again, don't get me wrong, okay naman yun kasi ngayon lang naman kayo nakakapagbakasyon, so ngayon lang naman kayo nakakapagsama. Pero kaya nga tayo nagke-create ng bagong culture. So I hope that we will be here, Good Friday, right? We will be here, ipapako natin si Bench para... Pumayag na ba siya? Okay. Basta daw wag siya maghuhubad eh, no? Papako natin siya para meron siyang tayong tangible na nakikita. Yung Lent is actually a 40 days from Ash Wednesday. Mamaya explain ko yung Ash Wednesday. And it commemorates the 40 days of Jesus at the wilderness. Anong ginawa ni Jesus sa wilderness? Okay? The purpose of Lent is to prepare believers for Easter through prayer, penance, repentance of sins. This period commemorates the 40 days Jesus spent fasting in the desert. Si Jesus nga nagpe-prepare. Okay? Si Jesus, kahit anak na siya ng Diyos, kahit alam naman niya mangyayari na mabubuhay siya after 3 days, kahit alam naman niya na matatalo niya yung death and sin once and for all, hindi siya mayabang. He humbled himself and prepared through prayer and fasting. And this is a great opportunity kasi tuwing nag-uusap kami, parang ang dami na po kasing nabago sa church after the pre-pandemic church. Maraming bago, marami ding umalis. Baka hindi na naiintindihan ng lahat kung bakit ba tayo nag-prepare in fasting. So we just announce it every January. We will announce it again mid-year prayer and fasting, and we will tell you to join, but you will not join. Bakit? Hindi mo naman naiintindihan. So okay lang yan. That's why I want to have a chance to explain to you what fasting is. Again, Jesus himself, the Son of God, prepared himself, consecrated himself, humbled himself, prayed and fast for 40 days. Ano ba yung fasting? Number 1 is a rhythm and preparation. Rhythm and preparation. Rhythm means as part of your lifestyle. Rhythm means it's something that you do regularly. Sabi doon sa verse 16, yung binasa natin kanina, and when you fast. And when you fast. Sinabi bang if you fast? Jesus did not say, if you fast. No, sabi niya, ina-assume niya na nagpa-fasting tayo. So sabi niya, kapag nag-fasting kayo, hindi niya sinabing kung sakaling magfa-fasting kayo. So this is something that we should all do. And again, yun nga giving, first week, second week, praying, fasting, baka zero. Baka wala pang gumagawa. And I want to explain it to you, why do we need to fast? Pag nakita niyo yung church history, the church history, they all throughout church history, they've been fasting. Yung early church, they are fasting Wednesday and Friday. Si Athanasius nung 4th century, they are fasting as a form of repentance and celebration. Si Augustine nung 5th century, he fasted as a tool to tame the bodily desire. Martin Luther, of course, the father of Reformation, 16th century, ayaw niya sa legalism. Okay, galit siya sa Catholic Church kasi legalistic yung Catholic Church. Pero ni-require niya yung mga ministers na mag-fasting tayo. Okay, si John Wesley did the same thing sa 18th century. So this should be a practice of everyone. Okay, tingnan mo yung katabi mo, kasama yan. Kasama yan sa magfa-fasting. Okay, kinabahan na yung katabi mo, sabi niya, magugutom ako. Kinakabahan na, baka pumayat ako. Okay? Jesus, full of the Holy Spirit, returned from the Jordan and was led by the Spirit in the wilderness for 40 days, being tempted by the devil, and he ate nothing during those days. And when they were ended, he was hungry. So like what I've said, Jesus himself prepared his ministry. It's not just a one-time, big time, pero
to start off his ministry, nag-fasting siya ng bonggang-bongga. 40 days. Okay, si Usain Bolt, nag-prepare ng 4 years. Sabi niya, I trained 4 years to run 9 seconds. Grabe. Okay. Meron ba ikakasal ngayong taon? Taas nga kamay. Meron ba? Siyempre, hindi kayo magtataas ng kamay. Mahiya kayo. Pero kung kakasal ka sa December, example, kakasal ka sa July, example, kailan ka magpapapogi? Kailan ka magpapapayat? November? Okay, para, Pastor, kailangan gwapo ako sa mga prenup. O kailan ka magpapapayat? Kailan ka mag-exercise? Okay, yung mga babae, kailan kayo maliligo sa milk? Sa milk, maliligo? Ngayon na, di ba? O dapat last year pa. Kasi kung magpe-prepare ka ng December din yung kasal mo, too late yata, men. Too late. Right? Ito, summer season na. Kung nagpaplano ka pang mag-beach body, maghuhubad ka para makita yung abs mo, may panahon pa, may 2 months pa para mag-gym. Boy, hindi na kailangan hindi mo na kaya kahit matulog ka pa sa gym. Hindi naaabot. Dapat last year pa ay nag-sit-ups ka na. Mga 1,000 sit-ups a day. Ang sinasabi ko, spiritually, ganun din. Okay? Kailan tayo magpe-prepare for a blessing na matindi? Kailan tayo magpe-prepare for a revival? Okay? Kailan tayo magpe-prepare for sa isang matinding pagsubok na katulad kay Job na inalaw ni Lord? Kailan pag nandun na? So no, we fast to prepare our souls. We fast to prepare our spirit. We fast also to salo the blessings of God. And as we will see later, we also fast to celebrate. Yun nga yung parang hindi natin nagagawa. Pagka may celebration, usually nagpa-party tayo. No? Maganda pala yun, okay? Okay, lahat ng mga staff na nandito, Pastor Eric, Jade, simula ngayon tuwing may celebration, fasting. Makakatipid tayo. Ayan, tuwang-tuwa yung ating finance, si Carol. Makakatipid tayo, okay? Wala na tayong gagastusin. We prepare. Exodus chapter 19, sabi ni God, I will appear to the Israel. What did Moses say? Mag-consecrate tayo. Mag-fasting tayo kasi dadating si Lord. Hinanda nila yung sarili nila. Sa Ezra chapter 18, meron silang tatahaking mahabang journey at dangerous journey. What did Ezra tell the people? Mag-fasting tayo. Sa Acts chapter 13, when there are, wala pa, si Paul ay hindi pa si Paul at si Barnabas ay hindi pa si Barnabas, the early church consists of Peter, the original disciples. They prayed, Lord, sino ba ang sesed natin? Sino ba yung mga missionar na isesed natin? And because they fasted, they heard the Lord. It's gonna be Paul and Barnabas. And then they were sent out. Okay, ganun din tayo, 10 days mission team, okay? Alam ko, na-train na kayo. Trainay na ba kayong mag-Korean? Arigato. Mali mali. Pagbaba pa lang na, arigato. Patay. Paano kung yung aeroplano nila biglang sa North Korea pumaksak? Kala nila sa South Korea, pagdating doon, patay. So dapat mag-fasting kayo at makikifast kami sa inyo. Okay, nasasanay na tayo eh. And I was telling this and I'm repenting in front of you today. Siguro yung mga first few times ako nag-preach, Lord, hindi ko po talaga ito kaya nang wala ka. Talagang, ngayon, ganun pa din naman yung posture. Pero may dagdag fasting. Lord, mag-fasting talaga ako. Pero ngayon, sanay na kasing mag-preach, or sanay na ka na kasing mag-lead ng victory group, o sanay na ka nang to do what you do. No. Why if we go back to this, Lord, prepare mo ako. And it's being done by fasting. Okay? Number 2, it's repentance. It's the posture of repentance through a physical expression.
Sabi ni Jesus doon sa binasa natin, "And when you fast, do not look gloomy like the hypocrites, for they disfigure their faces, that their fasting may be seen by others. Truly I say to you, they have received their rewards." For the last 2 weeks, I have told you already the meaning of hypocrite. It's a Greek word meaning an actor in the theater. Ayun nga, kakanood lang namin nila Carmen ng theater. Ay, grabe talaga. Kasi pag nasa stage sila, di ba, Yuel? Pag nasa stage talagang, "Sino katotohanan?" Ganun yung boss. Ay, galaki. "Sino si Poncio Pilato?" Tapos pagbaba, "Hello, Pastor. Thank you for praying for me." Di parang, ibang-iba yung boses mo, brada. Kanina parang buong-buo. Tapos yung iba naman, ang galing mag-Tagalog, di ba? Hindi ko maintindihan ng mga panunungkulan na magaganyan. Grabe, ang ganda ng Tagalog. Tapos pagbalik, "Hey bro, thank you for praying. You know, I love your prayer, man." And, Inglesero pala. Di ba? So yun yung example na parang, let's not be like that. Of course, that's what they do. They're actors. Right? Let's not be like that. Na pagka daw tayo ay nagfa-fasting, at the same time, giving and praying, wag kayong parang artista. Wag yung parang pag January, di ba yung okay ka naman, di ba, papunta ka dito, pero pag attend mo ng prayer meeting, biglang babagal yung lakad mo, parang, bakit? Nahihilo ako eh. Water lang kasi ako. Wow! So gusto mong mapuri, ay, galing mo naman, water ka pala. Oy, ikaw ba? 1 mil, ay, rookie ka ba? Ganon ha? Noob! Wag na daw. O kaya gulo-gulo ng buhok mo. Okay? O kaya pumapasok ka sa office, nagsusuka ka. Ba't ka nagsusuka? Hindi po kasi kami kumakain. Wag na daw. Okay? Wag mo na raw ipakitang ganon. Right? But also, yes, it's the heart, but also, at least in this second point of what I'm saying, okay, tingin ka dito. It's heart and body. Fasting is heart and body, or rather, body and spirit. Yung spirit natin kasama sa heart. Okay? Body and spirit. Heart and body. Tama sabi ni Lord sa Isaiah, "Is this the kind of fast I have chosen? Only a day for a man to humble himself, to lie in sackcloth and ashes." So sabi ni Lord, i-humble niyo yung sarili niyo. And He could have stopped there, right? He could have stopped there. He could have said, "Just humble yourself, Rui." Yes po. But there's, again, to physically express the humility, the posture, and the repentant heart, pwede ba, kahit isang araw lang, magbihis ka ng sackcloth and pour ashes on you. Kaya nga sabi ko sa inyo, yung Ash Wednesday, when I was studying this, sabi ko, dun pala nanggaling yun. And I believe all of these traditions that we do, maganda naman yung pinagsimulan. Ang problema nga, and that's the point of the whole series, napapasa sa atin, hindi naman natin alam yung ibig sabihin. So meron kang ganito dito, may minsan pa natapat February 14, naalala nyo yun? So hindi mo alam, puso ba to? Krus ba to? Ano ba yan? Happy Valentine's po ata. Hindi talaga nila alam. Pero ngayon, ginagawa pala yung Ash Wednesday to start off this season that we are saying we're humbling ourselves to the Lord. Again, a physical expression of something inside. Right? A posture of the heart expressed in bodily form. Of bodily form. Pero kung gusto natin gawin to, okay, si JM, sisimulan natin, bro, kailangan ko ng volunteer. Simulan natin, hindi ganyan-ganyan. Alam niya to, theologian yan. Hindi pwedeng pahid-pahid lang. Gagawin natin totoo, bubuhusan natin siya ng ash. Okay, so mag-ready ka na bro, babuhusan ka namin ng ash. Kasi, bakit sackcloth? Kasi maayos naman yung damit mo tapos magsusuot ka ng sako. And then you're pouring ash to yourself, you're saying, I came from dust.
I came from ash, and I will return to ash. At Lord, ganito po ako kaseryoso sa pinapanalangin ko. Pinapakita ko po sa buong mundo na dito ako nanggaling at dito ako babalik, and my heart is right with you. Okay? So again, hindi pwedeng heart lang na parang, yes, I'm humbling my heart, Lord. I'm repenting, Lord. On a regular basis. Okay? On a regular basis, and lalo na yung mga pag ini-invite namin kayo, yung January, yung the first, I think second week of January, and also the mid-year prayer and fasting, we're saying to the Lord, okay, Lord, wala po kaming magagawa. Salamat po sa pagtawid sa amin simula January hanggang July, pero hindi po namin to kakayanin ulit simula July hanggang December. Samahan niyo po kami. Ganon. So hindi pwedeng heart lang, at at the same time, ito yung point ng Matthew 6, hindi pwedeng body lang. Na nakasuot ka nga ng sako, may ash nga yung ulo mo, salbahe ka naman. Parang yung tita mo na religious pero salbahe, di ba? O, ba't naisip niyo yung tita mo? Yun yung sabi niya dito. Yet even now, declares the Lord, return to me with all your heart, with fasting, with weeping, and with mourning. And rend your hearts, not just your garments. Return to the Lord your God, for He is gracious and merciful, slow to anger and abounding in steadfast love, and He relents over disaster. Kaya maintindihan niyo na, kaya tayo hindi kumakain. Kasi walang mas may express in a physical, bodily, visceral form yung ating deep longing or deep taking away everything. Tanggalin mo yung basic needs. Food and water. Alam naman natin ito, grade 1 pa lang, di ba? Ano yung 3 basic needs of men? Food. Sa akin, hindi. Food, internet, kailangan, di ba? So, food, clothing, shelter. Okay? Sige, kung ayaw niyong mag-fasting ng food, sige, huwag kang umuwi ng bahay mo 1 week. Pwede rin naman. Doon ka sa maaraw, ha? O kaya baka may gusto dito, walang clothing 1 week. Gusto niyo ba? Okay, wala. But food, right? Sabi ni Scott McKnight, ito yung kumanta ng, one is like a dream come true. Hindi, Brian McKnight yata yun. Okay. Fasting is the body talking what the spirit yearns, what the soul longs for, and what the mind knows to be true. It is body talk, not just the body simply talking for the spirit, for the mind or for the soul in some symbolic way, but for the person, the whole person, to express herself or himself completely. To paraphrase Mr. McKnight, whenever we fast, our body and our spirit reconnects. Nararamdaman ko yun. Kasi naalala niyo ba yung verse that says, the spirit is willing but the body is weak? Pero whenever I fast, it's like it's just one. It's like my ears are more stronger to hear the Lord. And when you express it in physical form, na Lord, importante sa akin yung pagkain, pero sige, okay, sabi ko kanina, rhythm siya, sabi ko kanina, practice siya, and I'm praying to the Lord that I will do this, kasi if I will not do this, I cannot ask you to do it. Na once a week, mag-fasting talaga tayo. Na once a week, 1 meal ka lang kakain. Mahirap ba yun? Oo, 6 times ka kumakain eh. Tapos 1 na lang, Pastor. Pwede bang -1? Hindi 1 day. Hindi -1. Okay? 1 time. Okay? Baka naman yung 1 time mo, Vikings, di ba? Daya mo naman. Sige, once a week, Lord.
Importante sa akin yung pagkain. Pero yan yung makikita talaga eh. Mapapakita ko talaga sa'yo na seryoso ako sa pinagpe-pray ko. Eh mamaya malalaman nyo ano ba yung mga pinagpe-pray natin sa fasting. Seryoso ako dito na yung kape, napaka-importante sa akin yan. Na pagka mga alas 3, pagka mga 3 p.m. na, tatawagin ko na yung barista ng Starbucks. Meron yung mga dyan, nasa likod lang yan. Okay? Pa-order na po, pupunta sila, pero hindi ako magkakape. Hirap nun, ha? Tapos hindi ka kakain, nagsabi. Tapos yung nanay mo, hinalo pa yung, sinangag pa yung kanin sa pinaglutuan ng tosino. Diba? Mama, ba't ka ganyan? Ganun. Sarap nun eh. Pero, sige Lord, okay? Tatakpan ko yung ilok ko, tatakbo ako sa room ko, magpe-pray ako. Physical expression. Again, the heart, yan pa rin yung posture. Yan pa din. Kasi kahit nagpa-fasting ka, hindi kayo nagpe-pray, tawag doon diet. Diba? Kaya nga magkasama siya. Okay? Wala akong pake. Kahit water fast ka pa, water fast ako. Nag-pray ka ba? Baka diet ka lang. So, kailangan magkasama. Again, hindi rin pwede na I'm humbling myself lang, at least in this context of fasting. No. Kasama siya, body and spirit. Number 3, fasting is a response. Sabihin nyo nga, response. And personal surrender. Sabi ni Jesus, that your fasting may not be seen by others, but by your Father who is in secret, and your Father who sees in secret will reward you. Sabihin nyo nga, reward. Ang tanong, ano ba yung reward? Kasi dito na naman tayo dito tayo nagtatampo kay Lord. What is the reward? To get what you want? Yung iba, siguro kaya hindi na sumasali sa prayer and fasting, dati laging sumasama. Eh Lord, di mo naman binibigay yung hinihingi ko eh. 4 years na kaming sumasalit din sa January prayer and fasting, di mo pa lang binibigay yung hinihingi ko. Eh ano ba yung reward? Ano ba yung reward para sa'yo? Right? Try nating alamin. Sabi nung mga Israelites, sila din nagrereklamo, why have we fasted and you see it not? Why have we humbled ourselves and you take knowledge of it? Sabi ni Lord, behold, in the day of your fast, you seek your own pleasure and oppress all your workers. You fast only to quarrel and to fight and to hit with a wicked fist. Fasting like yours this day will not make your voice to be heard on high. Ba't ka ba talaga nagpa-fasting? Sabi ni Lord. Are you seeking my kingdom? Remember what we talked about last week? The first 3, your kingdom come, your will be done. Blessed be your name, hallowed be your name. Ganon din ba yung posture natin? Let me try to simplify this into ABC, okay? Or step 1, 2, 3. And I hope it becomes clear to us. When do we fast? We fast when there's a divine, sacred moment. When there's sin, when there's death, when there's danger, when there's deep need, when there's celebration. A couple of years ago, may nakipag-meet sa akin, sabi niya, Pastor, pwede po ba kami magpa-counsel? Nag-meet kami sa Starbucks. And they said, please help us dahil my girlfriend and I, we've been living in for quite some time. And tuwing nabubuntis po siya, pinapa-abort po namin. Ay, grabe talaga. As hindi ko natago talaga yung mukha ko. Kasi may mga kaibigan kaming hindi nga nagkakaanak eh. 10 taon, hindi nagkakaanak. Tapos kayo, sinikmuraan ko yung lalaki. Sabi, sorry na, Pastor, sorry na. Naluwa niya yung kape. And sabi ko, bro, I don't want you to take this simply. This is a grave sin. As in, this is like, I don't want the curses to be
on you and your children. Sabi ko, ayaw ko na balang araw meron kang apo na hindi magkaanak dahil sa kasalanan mo. Ginanon ko talaga. Ginanon ko talaga. I don't want that. Let's put an end to it. Let's cut it. Pwede ba? Sabi ko, let's cut it. Naging seryoso ako bigla. Alam niyo naman ako laging patawa-tawa. Pero let's be serious about it. Let's fast. Sabi ko, fasting tayo. Samahan ko kayo. Mag-fasting tayo. Humingi talaga tayo ng tawad sa Diyos. And I'm gonna cancel that curse sa inyo. Baka kasi sa susunod, gusto niyo na mag-baby. Wala na. Sabi ko sa kanila. They were crying and all. Wrong place, Starbucks, di ba? Sa sobrang init na ulo ko, tinawag ko yung barista. Halika dito. Pati siya sinampal. Bakit po, sir? Nainis ako eh. So ganun din, guys. Whenever there's something really, really, really deep, sin. And how will you know this? The Holy Spirit will tell you. It's gonna be ayoko maglagay na, hindi tayo mortal venial sins dito. Okay? The Holy Spirit will tell you this one we should repent of, really, and this one we should fast. There will be times like that the Lord will ask you, and also be accountable to your victory group. Gusto ko nga after ito maging kultura natin eh. Na victory group, guys, meron akong pinagfa-fast, can you join us? Whenever there's a deep danger. Ayun nga, kala nyo ba madaling mag-mission? Pupunta sila sa South Korea, hindi nga nila alam yung mga tao doon. Paano kung maplatan yung eroplano? So pagpe-pray natin yon, right? Pagka may mga pinupuntahan tayo, pagka gabi, pagka believing for something. Whenever you guys are believing for something like a miracle, Lord, yung utang namin ay simula pa nung lola, at hindi ko maintindihan bakit hindi kami makawala-kawala dito sa bondage of financial challenges. Maybe the Lord is asking you to fast. And we will fast with you. Pero wag lang puro ako, baka isang taon na bakit pa, tuwing isang linggo may laging may nagpapasama sa akin eh. Pwede rin naman yung ibang pastor, okay? Sila Pastor Eric, ayan. So, pasama din kayo. Sama-sama tayong mag-fast. Tapos ito nga celebration, no? I love that. Eric, ilan na tayo? 13 years ba? 14? 13? On the 15th year, let's fast. For 15 days. Okay yun, di ba? Okay yun. Kaya naman kayo, ha, pastor? Yung iba sa inyo, aalis na 14-month, di ba? Parang malapit na next year. Pwede namang Daniel's fast, yung mga ganyan. Relax lang kayo. Pag-uusapan pa natin yan, okay? Relax lang kayo. Pero to celebrate, let's fast. Let's make it a culture. Hindi po kayo mamamatay. Diyos ko naman, takot na takot kang magutom. Mastor ka naman ba? Magugutom kasi ako. Hindi ka mamamatay, okay? Magkakasakit ako, hindi ka magkakasakit. Tutulungan ka ni Lord. So, whenever the sacred moment, our response is to fast. Ang galing, fasting is a response. Hindi siya really a precursor, but it's a response. Response of a great need, response of a danger, and the result, the reward. Sasagutin ba ni Lord? Hindi ko alam. But that's not the point. Okay, I'll end with this story. Si David, alam niyo naman yung storya eh. Right? Nabudol siya ni Bathsheba. Bakit po si Bathsheba nakabudol? Pangalan na lang niya. She's taking a bath, di ba? Bathsheba. So naliligo siya, baka hobby niya maligo. And then David was there, David saw her, and then David took her and then killed his friend, Uriah, which I'm excited na makita sila sa langit. Ano kaya itsura nila sa langit? Bati ba sila o nagbubugbugan? Hindi ko alam. Sabi ni Nathan, because of what you've done, the son that you have with Bathsheba will die. Sabi ni Nathan. Mamamatay.
So ginawa ni David, again, fasting as a response. He's repentant, but at the same time asking the Lord to change that decision. David begged God to spare the child. He went without food and lay all night on the bare ground. Ganito po itsura. Nakaganyan lang siya. Sabi ko sa inyo, nakatulog no? Komportable Komportable. Ganun lang siya. Kinakatok siya ng mga server. King, baka mamatay ka na, King! Hoy, baka kami masisi dito. Siyempre, may mga royal taga-silbe. Baka mamatay ka dyan! And he did not care. He was just like that. Again, a physical, bodily, visceral expression of the heart. Kasi yung heart din naman, of course, nakikita ni Lord, pero nadadagdagan din ng ating physical. Kaya nga tayo nagninil Kaya nga tayo nag-raise hand. Those things are the same. And hanggang hindi na naririnig na gumaling yung anak niya, hindi siya tumatayo. Pero one day, King, I'm sorry to tell you, your son is dead. Magugulat kayo dun sa susunod na verse. Then David got up from the ground, washed himself, put on lotions, changed his clothes. He went to the tabernacle and worshiped. After that, he returned to the palace and was served food and ate. Like nothing happened. So, kung hindi mo naiintindihan dito, timangtong si David, bubing. Yun nga yung sabi ng mga servants. Basahin niyo na lang, 2 Samuel 12. King, di namin kayo maintindihan. Nung pinapakain namin kayo, ayaw mo kumain. Ngayong patay na yung anak mo, nung ka pa bumalik sa trabaho. Ngayon siya dapat mag-leave, di ba? Tingnan mo, naligo, nag-lotion, aloe vera, hindi ko alam kung ano, boysen, hindi ko alam. Yun ang mas effective na pampaputi Di ba? Isang pahid mo lang, maputi ka na. Boysen, ayan. Went to the tabernacle and worshiped the Lord. Returned to the well and food and ate. As I call the keyboardist. Because David knew what fasting is. David knew what fasting is. It's not getting what you want. It's not twisting the hand of God. It's not a hunger strike na parang, hindi kami kakain hanggang hindi mo ko binis. Hindi kami kakain. It's not like that. So what is fasting? It's a response. It is a visceral, embodied response to a divine moment. It's not a transaction, it's transformation. So alam ni David, habang nagfa-fasting siya doon, his heart aligns to the heart of the Lord. Aligns to the heart of the Lord. He may or may not give what you're praying for, but goal met already. Yung reverence mo through fasting, yung humility mo through fasting, yung diligence mo through fasting. God already saw it. And that's the point. So again, I want to encourage you. July is coming up. Join the mid-year prayer and fasting. Start with a 1-meal fast. Start with that. And I tell you, you will never ever regret it. Taas nga po yung kamay na nagfa-fasting, just to show them that marami pong gumagawa. Ayan. We do it in reverence, in humility, and as a response to the Lord. So, ulitin ko lang, no? When you're praying for something really big, like a sin na parang hindi mabak-bak-bak-bak, parang tagal nito fast. Pag merong marital problems na parang on the brink of hiwalayan, let's fast. Kapag may anak na addict, kapag may, eleksyon, mag-fasting tayo. Fasting tayo kasi kailangan ng tulong ng Panginoon.
so that our hearts will be transformed. Not transaction, but transformation. Close your eyes. Thank you, Lord, for today to understand, maybe for the first time, what fasting is. It's not just, it's without repentance, the ritual is void of its power. Without the posture of the heart, walang power. It's just gonna be empty words. Like what I've said, kahit ba magsakrot ka pa dito, magbuhos ka pa ng ash, if your heart is not aligned to the Lord. So Lord, I believe ngayon meron kang dalawang klaseng taong tina-transform. Number one, yung mga nagfa-fasting before, pero yun nga parang, fasting nga kami, hindi mo naman kami sinasagot. Okay na yun, goal met, nabago ka na. Okay? Binago ka na ni Lord as you fast. Nag-aalay na yung puso mo sa kingdom come niya, sa will niya, on earth as it is in heaven. And number two, the people who've never fasted. I'm excited because I know sa July, maraming mga tao, bagong tao, that will join us for the first time. Lord, I pray, like what I've said, that this not just gonna be January and July, that we will have a spiritual discipline, rhythm of grace, fasting, once a week, or regularly, once a month. Whatever that is, Lord, Ikaw yung magbigay sa amin ng grace, mag-empower sa amin, Lord, para magawa po namin to. Again, on our own, it's gonna be hard, it's gonna be difficult, it's gonna be maybe crazy for some people na parang, ba't yung ba ginagawa yan? Thank you, Lord. Because I know that you will just give us the power and the ability through the Holy Spirit. Thank you, Lord. May the Lord bless you and keep you. May His face shine upon you. May He be gracious to you. May He turn His face towards you and grant you peace. In Jesus' name we pray. Amen. Thank you so much. Dahil po i-apply po natin to today, wala mo na pong magla-lunch. Joke lang po, kinabahan ng iba. God bless.